Isang mayaman at may asawang babae na matapos mabasa ang isang libro ay tuluyan ng pinagpapantasyahan ang isang misteryosong karpintero na humantong sa kanilang maiinit na tagpuan at kataksilan. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Ashes o Call sa salitang Turkish na ipinalabas ngayong kasalukuyang taong 2024. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng nagngangalang Gökçe na naninirahan sa Turkey at asawa ng isang sikat na publisher ng libro. Naniniwala si Gökçe na hindi na nagbabasa ng libro ang mga tao ngayon. Bagamat masaya si Gökçe sa kanyang 10 taong buhay may asawa, pakiramdam niya ay may kulang. Samantala, nakakaramdam si Gökçe ng pagkainip at pagkairita sa kanyang kaibigan, kaya nais niyang mapag-isa na malayo sa mga tao. Pumasok siya sa loob ng opisina at natagpuan niya ang isang libro na may pangalang Ashes na hindi pa nailathala. Nang simulan na niyang basahin ang unang linya, ay nagustuhan na niya ito at binasa ito araw at gabi. Nakasulat sa librong iyon na kung sino man ang makakabasa ng mga salitang nakasulat sa libro ay magbabago ang kanilang kapalaran. Matapos basahin ang ilang pahina ng libro, nagsimulang makita ni Gökçe na nagbabago ang mundo sa kanyang paligid. Nagsimula niyang maramdaman na kung ano man ang nakasulat sa libro ay katulad ng kanyang buhay at pakiramdam niya na para bang bahagi siya ng librong iyon. Isang araw, nagpasya siyang tumungo sa bakery na nabanggit sa aklat. Nang magtungo siya sa lugar na iyon kasama ang kaibigang si Lale, kitang-kita niya ang mundo ng kwentong iyon sa libro. Nahanap din niya ang bakery. Sinabi ni Gökçe kay Lale na ang lalaki sa libro ay regular na pumapasok sa bakery at ang kanyang pangalan ay nagsisimula sa letrang M. Ipinaliwanag sa kanya ni Lale na katang-isip lamang ang kwento sa libro. Gayunpaman, matapos makita ang bakery sa totoong buhay, naisip niya na nag-e-exist din ang fictional na lalaking iyon sa totoong buhay. Nagdesisyon si Gökçe na manatili doon. Pagkatapos ay nagsimula na siyang maghintay sa lalaki. Hinanap niya ito sa bawat lugar na nakasulat sa libro at lahat ay napatunayang totoo. Ngunit hindi ito makita ni Gökçe kahit saan. Muli, naging bahagi siya ng mundo ng Ashes. Nagpatuloy muli siyang puntahan ng bakery araw-araw at isang araw ay nakita niya ang isang lalaki na kakaiba ang itsura kumpara sa ibang tao roon. Habang sinusundan niya ang lalaki, ay narating niya ang bahay nito at naramdaman niya na iyon ang lalaki na nababanggit sa libro at isa itong karpintero. Nang tanungin niya ang pangalan nito ay sinagot ng lalaki na Ali. Matapos ng panandali ang pagkakadismaya at papaalis na sana siya, ay napag-alaman niyang ang buong pangalan nito ay Metin Ali. At sa wakas, ay natapos na din ang paghahanap ni Gökçe. Nagdahilan siya na magpapagawa ng salamin at masayang kinuha ang cellphone number nito at bumalik sa kanyang butik. Sinimulan niyang muling basahin ang libro at ang aklat na iyon ay labis na nakaapekto kay Gökçe. Hanggang sa pinagpapantasyahan na niya ang lalaki sa romantikong paraan. At dahil doon ay nagsimula ng lumayo ang kanyang loob sa kanyang asawang si Kenan. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Metin sa kanyang butik dala ang salamin. Sinubukan ni Gökçe na patagalin ang lalaki doon upang makasama niya ito ng matagal. Inutusan niya itong ilipat ang salamin sa ibang lugar. Ngunit sa di inaasahan ay nabasag ang salamin kaya nasugatan si Metin. Habang ginagamot ito, ay nagtatanong si Gökçe kung may asawa na ba ang lalaki dahil ayon sa libro ay maaaring kasal na ito. Gayunpaman, sinabi ni Metin na wala pa siyang asawa. Kalaunan ay ipinaalam ni Gökçe kay Lale na nakita na niya ang lalaking nabanggit sa libro. Ngunit hindi niya maipagtapat na pinagpapantasyahan niya na ito sa umaga at gabi.
Nagiba ang focus ni Gokche na malayo sa kanyang pamilya. Isang gabi, nang makita niyang nilalaro ng kanyang anak ang libro, ay nagalit siya ng husto at pinagsisigawan ang kanyang anak na lumalabas na malaki na talaga ang ipinagbago ni Gokche. Lumipas sa mga araw ay gumagawa ng paraan si Gokche upang makipagkita kay Metin. Unti-unti ay nagiging malapit na sila sa isa't isa at ibinahagi ng lalaki ang tungkol sa kanyang buhay at lugar. Nabasa din ni Gokche sa libro na may isang tower sa lugar na iyon kung saan matatanaw ang buong syudad, kaya pinilit niyang makita ang tower. Gayunpaman, kailangan na niyang bumalik sa kanyang asawa at mabilis na nagpaalam na kay Metin. Nang maglaon, sinabi sa kanya ni Kenan na ang kanilang anak ay nanakit ng isang bata at nabanggit ng mga kawani ng paaralan na ang kanyang anak ay nananakit din ng marami pang mga bata mula noon. Hindi maintindihan ni Kenan kung bakit hindi pinapansin ni Gokche ang kanyang pamilya at si Lali lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagkaabala. Ang pag-alis sa kanyang totoong mundo ay nalunod si Gokche sa mundo ng librong Ashes at kung sino man na magtangkang humawak sa kanyang libro ay magagalit siya sa kanila. Isang araw ay pumayag si Metin na ipakita kay Gokche ang tower na gusto niyang puntahan. Habang patungo sila doon ay may isang babae ang nakatingin sa kanila at nang tinanong niya si Metin kung sino iyon ay sinabi niyang hindi niya ito kilala. Nagpatuloy sila sa pagpunta sa abandonadong tower. Nakikita na ni Gokche ang katang-isip na mundo ng Ashes. Lahat ng nabanggit sa librong iyon ay napatunayan niyang totoo na katulad ng nasa kanyang imahinasyon at ang mga bagay sa isip niya ay katulad din na nakasaad sa aklat. Nakapasok na siya ngayon sa kanyang bagong mundo kung saan naramdaman niya ang kalayaan at kinalimutan niya ang kanyang tunay na mundo. Hindi malaman ni Metin kung papaanong nalaman ni Gokche ang tungkol sa lumang tower. Ngunit sinabi ni Gokche na nakita na niya iyon sa mata ng iba. Gayunpaman, nung oras ding iyon ay nais sana ni Kenan na kumain sila ng dinner sa labas ng kanyang asawa. Ngunit tuluyan na siyang kinalimutan ng kanyang asawa at nawala na ito sa mundo ng misteryosong libro. Nagsimula na siyang mahalin ang kanyang bagong mundo at nahulog na ang kanyang puso kay Metin. Subalit sa oras ding iyon ay mag-isa lamang ang kanyang asawa. Tumigil na si Gokche sa pag-aalala sa kanyang asawa at wala na siyang pakialam kung magalit man ito. Nagpasya si Kenan na tumungo sa kanyang shop at nalaman nitong iniwan ni Gokche ang kanyang trabaho sa butik at nagpunta sa ibang lugar. Kaya nang sumunod na araw ay natagpuan siya ni Kenan na matapos niyang basahin ang libro ay umalis muli ito. Nang araw ding iyon ay nalaman ni Gokche na ang babaeng nakatingin sa kanya noong nakaraang araw ay dating asawa ni Metin, ngunit hindi pa sila nagdiborsyo. Nagalit si Gokche at sinimulang awayin si Metin dahil nagsinungaling ito sa kanya. Habang nagtatalo ay hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili at saka sila naghalikan na nauwi sa kanilang mainit na pagtatalik. Inamin ni Metin kay Gokche na hindi niya minahal ang kanyang asawa at pinakasalan niya lamang ito dahil sa utos ng kanyang ama. Hindi naman nagtagal ay nalaman ni Lale ang pagtataksil ng kanyang kaibigan. Samantala, hinihingi naman ni Kenan ang libro sa kanyang asawa, ngunit ayaw nitong ipahiram ni Gokche. Kalaunan matapos basahin ang aklat, nagsimulang maramdaman ni Gokche na ang kanyang buhay ay kagaya ng buhay ng nasa karakter na nakasulat sa libro. Sinabi ni Gokche kay Lale na nakasaad sa aklat na ang lalaking karakter sa libro ay papaslangin ang babaeng kanyang minamahal at dahil napatunayan niyang totoo ang lahat, ibig lamang sabihin ay posibleng mangyari ito sa kanya. Ayon naman kay Lale na kung sakaling may katotohanan ang nakasaad sa libro, ibig lamang sabihin ay patay na ang may akda noon.
Bagaman naniniwala pa rin si Gokche na siya ay nabubuhay sa mundo ng aklat, ay papatayin siya ni Metin. Matapos pag-isipan ito ng ilang mga araw, sinabi ni Gokche sa kanyang asawa na nais niyang makilala ang may akda ng libro at sa unang pagkakataong mabasa ito ni Kenan ay hindi rin ito mapigilang basahin sa araw man o gabi at nagsimula na din siyang mawala sa tunay na mundo. Kalaunan ay nagpadala ng mensahe si Metin kay Gokche na nagsasabing hindi siya muna makikipagkita sa kanya ng 3 araw. Sa kabilang banda, napag-alaman ni Kenan na ang libro ay walang nakasulat na may akda. Pagkatapos nun ay nagpasya siyang makipag-ugnayan sa kumpanyang nagpadala sa kanyang opisina. Tinungo ni Kenan ang lugar na nakasaad sa libro at sa oras ding iyon ay papunta rin si Gokche upang makita si Metin. Ngunit nang makita siya nito ay nagalit ito sa kanya. Naiintindihan ni Gokche na may itinatago ang lalaki sa kanya. Ipinagtapat niya kay Metin na minamahal na niya ito, ngunit ayon sa lalaki ay hindi siya nito mahal. Nang makita niya ang kakaibang ikinikilos ni Gokche ay nagsimula ng matakot si Metin, kaya kahit ayaw nito ay kinausap niya si Gokche upang mapakalma ang babae. Bukod doon, natangay na si Gokche sa kwento ng libro at nakalimutan na niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang inaalagaan ni Metin si Gokche at saka sila nagyakapan, ay nakarating si Kenan doon at nakita niya ang pangyayari. Nang oras ding iyon ay may tumawag kay Kenan at sinabing isang babaeng nagngangalang Rayhan ang nagpadala sa kanya ng libro, 1 taon na ang nakalilipas. Sinubukan nitong kausapin si Rayhan at ipinaalam nito na ang libro ay maaaring isinulat ng kanyang kapatid na sumakabilang buhay na 1 taon na ang nakakalipas. Iginigiit ni Kenan na ang dahilan ng pagkamatay ng kapatid nito ay nakasaad sa aklat, ngunit hindi naman naniniwala si Rayhan sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita ni Kenan si Rayhan na papunta sa kung saan at nang sundan niya ito ay nalaman niyang pinuntahan nito si Metin. Nais sabihin ni Rayhan kay Metin na isinulat ng kanyang kapatid ang lahat tungkol sa kanilang relasyon sa libro, ngunit hindi pa handa ang lalaki na makinig sa kanya. Pag-uwi ni Gokche, ipinaalam sa kanya ni Kenan ang lahat at sinabi niya na ang babaeng sumulat ng librong Ashes, ang pangalan nito ay Duygu Kataya at namatay ito 1 taon na ang nakakaraan. Matapos malaman ang katotohanan, sa halip na isipin ni Gokche na si Metin ang pumaslang sa kanyang dating kasintahan, ay mas naisip niya kung paano namatay si Duygu. Kinabukasan, pumunta siya para kausapin si Rayhan, ngunit hindi niya mahanap ang babae. Gayunpaman, pagkatapos makipag-usap sa kapitbahay ni Rayhan, ay napag-alaman niyang malamang na nagpakamatay si Duygu. Sa kabilang banda, tumungo si Kenan sa shop ni Metin at pinuntahan naman ni Gokche ang dating asawa nito upang malaman ang katotohanan tungkol sa libro. Nang kausapin ni Gokche si Rayhan, ay tinanong niya ito tungkol kay Duygu habang pinayuhan siya nitong lumayo sa lugar na iyon dahil hindi lang si Gokche ang unang babaeng nahulog sa mga kamay ni Metin. Samantala, walang kaalam-alam si Gokche na dinala ni Kenan si Metin sa kanyang bahay upang magtrabaho. Iniimbestigahan din ito si Metin habang nagtatrabaho, nagtatanong sa kanya ng iba't ibang mga katanungan. Maya't maya, nang umuwi si Gokche at nakita siya ni Metin sa bahay na iyon, natakot si Gokche habang sinusubukan naman ni Metin na lumabas ng bahay. Hindi maintindihan ni Gokche ang tumatakbo sa isip ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Kenan tungkol sa isang sakit na tinatawag na fictophilia. Isang sakit na nag-uudyok sa isang tao na mahalin ang isang kathang-isip na karakter. Isang karakter na wala sa tunay na mundo. Sa sandaling paalis na si Metin, nagsimulang magsalita si Kenan tungkol kay Duygu. Sinabi niya na si Duygu ang nagsulat ng misteryosong libro.
Ipinaalam niya ang lahat tungkol sa kwento na nakasaad sa aklat at si Metin naman ay nagsimulang maunawaan na ang kwento ay tungkol sa kanya at ang bawal na relasyon sa pagitan nila ng kapatid ni Duygu na si Reyhan. Samantala, hindi tumitigil si Kainan sa pagsasalita kahit na pilit na siyang pinipigilan ni Gokche at si Metin ay nagagalit na. Sinabi sa kanya ni Kenan na natagpuan siya ni Gokche pagkatapos basahin ang libro at hindi na nito naiintindihan ang pagkakaiba ng totoong mundo at kathang isip. Matapos tawaging mamamatay tao si Metin, sinunog ni Kenan ang misteryosong libro at pagkatapos ay nagsimula silang mag-away at nagkasakitan silang dalawa ng husto. Samantalang si Gokche naman ay nalulungkot ng mga oras na iyon at wala siyang magawa habang pinapanood niya ang kanilang pag-aaway. Sa pagtatapos ng labanan, napaslang ni Metin si Kenan. Nang maglaon, inilathala ng asawa ni Lalay na si Tanner ang kanyang bagong aklat. Ikinuwento ni Lalay ang buong kwento ni Gokche sa kanyang asawang si Tanner at inilathala naman ito ang kwentong iyon sa kanyang aklat na pinangalanan din niyang Ashes. Sinabi niya ang lahat tungkol sa kwento ni Gokche at sa parehong pangalan, inilathala niya ang kanyang libro. Pagkatapos noon ay sumikat siya at naging bestseller ang Ashes. Sa huling yugto ng kwento ni Gokche ay makikita na hawak ng kanyang anak ang kanyang kamay sa istasyon ng tren.